Ang balita tungkol sa pagkakabimbi ng mahigit 1.5 million pesos procured na kagamitan ng DepEd sa mga warehouse simula pa noong 2020 ay isang malinaw na patunay ng kapalpakan at kawalan ng maayos na pamamahala sa loob ng ahensya. Sa pangunguna ni Education Secretary Sani Angara, napag-alaman na ang mga laptop, libro at mga kasangkapan sa paaralan ay nanatili sa mga imbakan at hindi na ipamahagi sa mga paaralan sa tamang oras. Ang ganitong sitwasyon ay hindi lamang nakakapinsala sa kapakanan ng mga estudyante at guro, kundi nagpapakita rin ng kawalan ng malasakit at pagpapabaya sa responsibilidad ng mga opisyal ng DepEd. Isa sa mga pangunahing layunin ng DepEd ay tiyakin ang kalidad ng edukasyon sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na kagamitan sa mga pampublikong paaralan. Ang pagkakaroon ng mga laptop at iba pang ICT packages ay mahalaga upang masiguro na ang mga estudyante ay magiging handa sa makabagong hamon ng teknolohiya. Gayunpaman, ang hindi pagbibigay ng mga kagamitang ito sa tamang oras ay nagpapahina sa kakayahan ng mga guro na magturo at ng mga estudyante na matuto. Ang katotohanang nanatili sa mga warehouse ang mga kagamitang ito ng 4 na taon ay malinaw na nagpapakita ng kakulangan sa pagpaplano at koordinasyon ng DepEd. Bukod dito, ang posibilidad na ang mga biniling kagamitan ay mababang klase ay isang malaking alalahanin. Ayon sa mga eksperto sa IT, ang halaga ng digital devices tulad ng laptops ay bumababa ng humigit kumulang 5% bawat buwan. Ibig sabihin, matapos ang 3 taon, malamang na ang mga laptops ay depreciated na at hindi na akma sa kasalukuyang pangangailangan sa teknolohiya. Ang hindi maayos na pamamahala sa ganitong klaseng kagamitan ay isang malaking pag-aksaya ng pera ng bayan na sa halip ay maaaring gamit sa iba pang mas agarang pangangailangan ng mga paaralan. Ang sitwasyong ito ay isang patunay na kailangan ng masusing pagsusuri sa proseso ng procurement at logistics ng DepEd. Ang mga ulat ng Commission on Audit or COA ukol sa mga hindi na ipamamahaging ICT packages mula 2015 hanggang 2019 ay nagpapakita na ang problema sa epektibong pamamahala ng ahensya ay matagal ng issue. Ang mga dahilan na ibinibigay ng DepEd tulad ng delay sa suppliers at logistical challenges ay tila hindi sapat upang bigyang katwiran ang malawakang inefficiency na nangyayari. Nakakagulat din na malaman na habang hindi nagagamit ng DepEd ang pondo nito para sa computerization program dahil 2.75 billion pesos lamang ang nagastos mula sa 11 billion pesos budget sa 2023, pabilis naman itong nakagastos ng malaking bahagi ng kanilang confidential funds. Ang ganitong klaseng desisyon sa paggastos ay nagdudulot ng pangamba ukol sa kung ano ang tunay na prioridad ng ahensya. Sa halip na sayangin ang pondo sa mga mababang kalidad ng nakagamitan at hindi maagap na pamamahagi, dapat pagtuunan ng pansin ng DepEd ang pagpapabuti ng kanilang procurement process at ang pamamahala ng mga pondo ng bayan. Dapat ding tiyakin na ang mga opisyal na may pananagutan sa kapalpakan na ito ay managot. Ang edukasyon ang isa sa mga pundasyon ng ating lipunan at ang patuloy na kapabayaan sa sektor na ito ay maaaring magdulot ng malalang epekto sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Kinakailangan ng DepEd na bumuo ng isang mas maayos at epektibong sistema na magtitiyak na ang mga pondo ay nagagamit ng tama at ang mga kagamitan na papakinabangan ng mga paaralan sa tamang oras. Ang pagkilos na ito ay hindi lamang nagpapabuti sa kalidad ng edukasyon sa bansa, kundi magbibigay rin ng kumpiyansa sa publiko na ang kanilang buwis ay nagagamit ng maayos para sa kapakanan ng kanilang mga anak.